Dahil may bisita tayo guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko naglalatag ng higaan para sa bisita. Syempre, depende yan sa panahon guys. Kung taglamig at tag-araw, lagi natin pag-iisipan yan kung anong klaseng mat o kung anong klaseng sapin yung gagamitin natin para sa kanila. At yan ipapakita ko sa inyo, lalo na yung mga ganitong bahay guys. Sobrang natutuwa yung mga bisita kapag ang style ay naglalatag. Alam nyo ba dito sa Japan, mas natutuwa yung mga hapon na bisita kapag ang paglalatag sa kanila ay parang Japanese style. Mas gusto nila yun kaysa yung nagkakama. At tara, samahan nyo na akong dal na naman ng lola nyo. So dito guys, kung makikita nyo to, ito yung lagayan ng mga futong na tinatawag na katulad nito. Mga unan, mga sapin. Pero yung mga tuwalya na ginagamit ko na sapin kasi nilalabang ko yun dun sa aming walk-in closet. Pero dito yung mga kutsyon, yung mga kumot na makakapal, yung mga magiging kama nila. At ito nga, nilabas na natin yung isa. At maglalabas pa tayo ng unan tsaka ng sapin nila pang ibabaw. Kasi nga malamig ngayon dito. Eto guys, special lang to. Sa bisita ko lang to ginagamit. Actually, ginagamit ko lang to kapag yung boss ni asawa ang darating. Ito yung pinapagamit ko sa kanya. Talagang binili namin to brand new. So sa kanya lang yan every time na dumadating siya. Sobrang ganda ng unan na to guys. Ito yung nabibili dito sa Japan. Sa guest room nila ganito guys, may table din. Tapos naalis lang yan and then nilalatag. Yung mga bisita, pag umalis sila, kailangan pagbalik nila nakalatag. Ganon din sa mga Japanese hotel na mai-experience nyo. So, ayan. Para makakadaan pa rin siya, if ever, may space siya doon. Dahil nabacuum na natin ito kanina, hindi ko na ito babacuumin. Dapat babacuumin nyo pa rin yan. Diba? Iusog lang natin itong ating halaman. Kasi may istorbo siya dyan. Ayan. Okay. Ilalatag natin tong ating kutsyon. Kailangan both side may space siya. Guys, gagamit din tayo nito. Itong tela na to ay medyo mabalahibo din kaya mainit din siya sa katawan. Ngayon, kapag tag-init, ang ginagamit ko naman dito ay yung cotton. Kasi yung cotton ay mas presko sa balat kumpara dito. So, katulad niyan, yung bisita ko, dumating siya kanina and then sila ni Papa, nag-inuman. So, pagbalik niya, pagod na siya at antok na siya. So, napakasarap sa feeling guys na meron siyang higaan na madadatnan. Na kanina wala silang nakitang higaan. So, sa mga Japanese hotel guys, ganun yung ma-experience nyo. And then, pagdating sa unan guys, ang ginagamit ko lang ay hindi punda, kundi white towel. Kasi mas madali itong labhan, dali nilang tupiin. Kasi dito sa Japan guys, kapag ganitong mga bisita, yung bisita mismo nagtutupi. Nagtatanggal sila ng mga punda or tinitiklop na nila yung higaan nila. Kaya kailangan ganito lang para mas madali nilang matanggal. Tapos mas malinis kasi tingnan guys ang towel. Tapos ito yung gagamitin naman natin guys pang ibabaw bago yung isang comforter natin. Kasi para yung katawan niya ay napapalaman both ilalim at ibabaw niya ay malambot na katulad nito na mainit sa katawan. Tapos hindi natin pwedeng tapakan yung unan niya o yung higaan niya dahil respeto yan na madumi yung paa natin at madudumihan yung kanyang hihigaan. Tapos, ito naman yung comforter natin na mas makapal lang siya ng konti dun sa usual yung ginagamit. Kasi pambisita lang siya. Actually, may mas makapal naman kami dito. Kaya lang, ito kasi yung pinaka madaling paggamit sa both summer or taglamig man. Pero pinapagamit ko lang to kapag ang bisita ng asawa ko ay hapon. Tapos meron tayo nakahanda dito guys na tissue tsaka remote control. Ilalagay natin sa table para kung lalamig siya na magpapatay at magtitimpla nung init ng aircon. And then tissue kung siya ay sinisipon. Ito natin siya ilalagay. Ito naman yung ginagamit kong lamp para dun sa aking massage chair. So dinala ko na muna dito. Para pag sakaling gising pa siya at gusto niya ng konting liwanag ay pwede niya itong gamitin or yung dim light lang. So, yun yung lamp natin, guys. Sinarado na rin natin yung pintuan dyan sa ating garden. Ganyan na yung itsura niya. Tapos, sinarado na rin natin yung pintuan dito. At yung mga pintuan dun sa
mga kwarto natin. Ayan, dyan. Sinarado na rin natin dyan kasi mag-heater tayo para hindi masayang kasi tatago siya doon sa ibabaw yung init niya. Para pagdating niya, mainit na tong room na to, hindi na siya maghihintay kasi baka inaantok na siya. And then mag-i-spray lang tayo ng ating Baby Johnson. Mas nakaka-relax yung amoy niya. So, konti lang. Para mabango lang yung kanyang magiging higaan. Ano? Para hindi amoy umog yung kanyang higaan. Para pagpasok niya ay medyo mabango-bango yung maamoy niya. Ewan ko kung magugustuhan niya yan. Baka hindi niya magustuhan yung amoy. So, ilalabas lang natin ng konti. Papatayin na natin yung ilaw. At, bubuksan na natin yung heater. Ayan, nasa 25. Okay. Tapos, isasarado na natin tong pintuan niya para pagpasok niya mamaya ay marirelax siya. Yung itsura ng Japanese room kapag ka may bisita. Ganyan yung paraan ng paglalatag dito. Para komportable sila. So, ayan. Sinasarado yan para pagbukas niya. Surprise! Pero hindi na yan masusurprise kasi madalas yan dito. Almost 3 times a year. So, ayan guys. Nakaalis na yung bisita natin. At ganyan ang style ng mga Hapon. Kapag sila ay nasa isang lugar, bumisita, sila na rin ang nagtitiklop ng kanilang pinaghigaan. Kaya, ayan, ipapasok na lang natin siya ulit doon sa ating lagayan ng mga unan. Nakauwi ng bisita natin. Tapos ito, lalaban na lang natin to ulit. Pati yung sapin na yun na pinaghigaan niya.